I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out po sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Ayan, shout out sa inyo lahat. Nakikita nyo guys, nakikita ko. Nako. Yan po ang mayor ng Banban, no? Very viral si Madam Alice Go at very controversial ang kanyang pagkatao, especially guys yung kanyang citizenship at walang record sa PSA ang kapanganakan sapagkat ito ay late registration. Alam niyo wala namang problema sa late registration no? Ako nga late registration ako kasi ako pinanganak ako talaga sa Kabihasnan, no? Dahil isa akong native no, malayo sa Kabihasnan. Pero of course guys, 101% Pilipino ako ano. So dahil diyan guys, sabi dito sa Manila Standard, no? Dahil nagkaroon po ng Senate hearing diyan sa Senado, pero magkakaroon ng Senate hearing dito po sa House, no? Very alarming ito, mga kababayan, ito si Mayor Go. So hindi lang yan guys, nagkakaroon po ng controversial na sinasabi, pinapakalat ng mga STL na jokebox barya, hulugang barya na mga DDS na kilala daw ni Pangulong Marcos Jr. si Alice Go. Dahil guys, inilabas nila yung litrato ni Pangulong Marcos Jr. at saka ni Alice Go nung that time na campaign, no? So but before that guys, bago natin parinig yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr., rumisbak talaga siya diyan, no? Sa mga pakalat na itong mga fake news sa social media. Basahin natin dito mga kababayan yung sinabi ng Manila Standard, no? On the issue of Mayor Alice Go, I guess it's possibility to have a parallel investigation here in House of Representatives. This is very serious and the same time very alarming. Tama po yun. Because imagining allegedly she is a Chinese person, wow, was able to register herself 17 years after she was born. What happened was late registration. House Assistant Majority Leader Ako Biko Raul Angelo Bungalon told the news, no? So alam nyo, kung late registration yan, kung talagang ipinanganak siya sa dito sa Pilipinas 17 years ago, dapat mga kababayan mayroon po siyang birth certificate. Ang late registration na sinasabi, yung tulad ko talaga, dahil malayo kami talaga sa Kabihasnan. I-compare ko yung sarili ko, i-example ko, no? Dahil isa akong blaan no? Hindi ko ikaila yun at pinagmalaki ko yung aking native, no? So, ika nga indigenous, oo, parang ganun, no? Parang nasa ano kami guys, nasa Mindanao ako kasi nakatira. Pero ang talagang language ko is Blaan, no? Parang Muslim din yan parang Tibuli, no? So, kami that time, no? Talagang malayo kami talaga sa Kabihasnan. Ang nagpanganak sa akin is isang komadrona sa bahay. Alam nyo naman ang mga magulang ko mga kababayan, talagang grade 1 lang. So malayo that time. Nako, tagal ng panahon. Kung ikumpara mo to si Alice Go, 17 years, kung dito sa Pilipinas ang pinanganak, ibig sabihin, nakaregistered na yung kanyang kapanganakan. Pero palagay ko mga kababayan, sa China ito ipinanganak. Dito lang guys sa mga sinasabi niya, no, sa Senate hearing, wala, sablay na po siya diyan mga kababayan, ha. Sobrang nasablay si Alice Go. Ayan, House 6 parallel proof on Bamban Mayor's background, agree paktay tayo dito. Guys, abangan po natin ito, no. Lawmakers on Monday said the House of Representatives may consider a parallel proof and to question rise on the identity of Banban Mayor Alice Go on the Senate. Nako, alam nyo, pag sa House ito, sa House of Representatives ito, magkaroon ng hearing, nako, medyo baka maihihi ito dahil sa guys halos sa House puro abogado yan. Sa Kongreso ay puro halos abogado ang nandyan, magaling magtanong ng mga tao dyan. So dahil dyan guys, isang controversial dito, pinagkalat na naman ng mga salot sa lipunan na magkakilala daw si Pangulong Marcos Jr. Ito nakita nyo mga kababayan yung litrato na ito,
for sure, ito guys, is last election. Alam nyo naman, ang Pangulo, umiikot yan sa buong region. Umiikot talaga yan sa buong region. Kasi nga, nangampan niya. Sus Maria Joseph, sa dami-dami ba naman na tao nagpapapicture kay Pangulong Marcos Jr., ibig sabihin, kilala niya na kaagad. So, ibig sabihin, kumbaga, ito si Mayor Go, papicture sila, magkakilala na kaagad. Ano bang malay ni Pangulong Marcos Jr.? Papicture lang. Siyempre, alam mo itong Pangulo na ito, rockstar ito. Sikat ito. Kilalang kilala sa buong mundo. Kaya lahat nagpapapicture. Sabi nga niya, mahigit 1,000 na nagsiselfie sa kanya. Nagpa-picture sa kanya. Hindi niya na maalala, hindi niya sino mga yun, hindi niya kilala. Wag niyo wag niyong gawa ng issue. Kasi yung mga issue niyo mali-mali pa. Nagkakalat kayo ng fake news. So lahat na lang nakikita yung sa Pangulo, hindi yung nakikita yung mga sarili niyo, mga anti-Marcos. Feeling perfect kayo. Ay sus, ang akala niyo walang hindi i-debunk yung mga pinagkakalat yung fake news. Sus Marius, kahit 10 taon pa na magkakalat kayo ng fake news tungkol kay Pangulong Marcos Jr., wala kayong mapapala kasi wala kayong maibubutas. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Oh, sus Marius, kayo naman oo. Mga kababayan, nagkaroon po ng interview ang Pangulong Marcos Jr. That proves nothing. PBM sa pictures nila ni Bamban Tarlac Mayor. Oo nga naman. Talaga naman to mga ginawa nyo ng issue. Mamaya, makita nyo lang si Pangulong Marcos Jr. So, ibig sabihin, pag nakikipag-shake hands si Pangulong Marcos Jr. sa mga magagandang babae, ipapalabas nyo na naman sa news, babae niya, may crush siya. Ay, sus. So, ibig sabihin, ito si Digong, tulad nito, tulad niyan, di ba? Si Digong yan. Correct me if I'm wrong, parang OFW ito So, ibig sabihin, itong babae na ito, kilala ni Digong yan? Magkakilala sila? Kayo naman, wala naman masama doon, makipagpa-picture ka di ba? Ibig sabihin, sikat ka. Tulad niyan, yung poon nyo, di dating Pangulong Digong. Hinalikan niya yung isang OFW. Correct me if I'm wrong. Ayan nga, di ba? So, ibig sabihin, kilala niya na ba yung babae? Kilala niya na ba yan? So, kayo talaga, yan ang hirap sa inyo husga kayo ng husga. Hindi nyo nakikita yung puon nyo, hindi nyo nakikita yung sarili nyo. Yung mga fake news nyo, mali-mali pa. Dapat yung legit. Diba? Para paniwalaan kayo. Kaso lang, hindi naman niwala ang mga taong bayan sa inyo Kasi puro fake news Lalo na itong mga salot sa lipunan. Ayan. Kilala ba niya? Baka naman sabihin nyo, babae niya. Magsiselos yung mama ni Kitty niyan. Ay, nako, ni Hanilin ba yun? See? So, dahil dito mga kababayan, pakinggan nyo po yung resback or yung sagot ni Pangulong Marcos Jr. Digan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya personal na kilala ang kontrobersyal na mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Yan ay matapos maglutangan sa social media ang mga larawan ng Pangulo kasama si Guo. Ang sagot dyan ni PBBM, That proves nothing. You know how many pictures I take during a campaign? Siguro 1,000 sa isang araw. Lahat naman humingi ng selfie, hindi mo namang hinihindi yan. So, doesn't really mean anything. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, mas nakatuon ngayon ang investigasyon sa pagkakaugnay ni Guo sa ni-raid na Philippine Offshore Gaming Operation o POGO sa Bamban. We have been investigating the now defunct POGO installation. Hindi namin tinignan, it never came up. Hindi lumitaw yung issue ng citizenship, ng all of these things that came up. So yun ngayon ang tinitignan natin. Maging ang presidential sister na si Senator Amy Marcos, iniugnay rin sa alkalde. Nagkasama ang dalawa sa isang event ng DSWD. Sa isang text message sa News 5, hindi tinanggi ng senadora na nagkasama sila ni Guo. Pero gate niya, hindi raw sila close. Hindi rin nakaligtas ang mismong gobernador ng Tarlac sa pagkakaugnay kay Guo. Aminado naman si Tarlac Governor Susan Yap na nagkausap sila ni Guo bago ito umarap sa Senado. She was crying and she was saying, tatakot ako, syempre iba yung Senado, kaya ko bang harapin? He just said, be truthful, you prepare your documents.
Depensa ni Yap, wala silang personal na relasyon ni Guo. I know her as a mayor, and most of our engagement are, of course, work-related. She was introduced to me when she was seated as mayor na siguro mga a few months later. I think 6-8 months later. Ang political party naman ni Go, na National People's Coalition o NPC, wala pa umanong planong alisin sa partido ang kontrobersyal na alkalde. As of now, there's no talk to that effect. As I said, no, we will leave it to the chairman of the party in the province na nasasakupan nung bambantang lang. Inirekomenda na rin ng DILG sa ombudsman na patawan ng preventive suspension si Mayor Guo para di raw impluwensyahan ng alkalde ang ginagawang investigasyon sa kanyang pagkakadawit sa iligal na operasyon ng Pogo sa kanilang lugar.